ang panahon po na ito na habang tayo po ay pwede pang mag-aral ng kanyang mga salita dahil darating ang araw ay hindi na po natin ito magagawa dahil po ayon sa mga hula ay magkakaroon po ng paghihigpit sa tinatawag po na liberty of religion o kaya po ay liberty of conscience. Sa oras pong ito ay nais ko pong magdala ng isang topic na ang pamagat po ay ang pag-ibig sa katotohanan, love of truth, the love of truth. Yan po. At ito po ang kailangan ng bawat isa upang tayo po ay makatayo sa lahat ng pagkakataon. At ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa katotohanan? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng salita, kung hindi ito po ay nakikita sa buhay ng tunay na mananampalataya na nagnanais na makita ang ating Panginoon sa mga darating na panahon. So, tayo po ay pagpapatuloy sa isang chart po na ito na chronology of last day events. Dito po ako laging nagpo-focus sa panahon po natin ngayon at dahil ay nalalapit na nga ang panahon, nakikita na natin ang mga tanda ay natupad na lahat at ang mga yung tinatawag na mga digmaan o rumors of wars ay rampant, yung kahirapan, kalamidad, at ang krimen, ang kasalanan ay pangmalawakan na po at ang hayagan na gumagawa ng katampalasanan, maging ang mga nag-aangking mga Kristiyano, ang mga nangunguna. So lahat po ito ay nagpapatunay na nalalapit na ang panahon. Kung titingnan po natin ang chart na ito, ay nandito po tayo sa third angel's message mula 1844 hanggang close of probation, which is in the near future. At makikita rin po natin yung shaking time sa ilalim ng third angel's message. So ang lahat po ito nasa ilalim ng pamagat na the time of the end na nag-umpisa noong 1798. So tayo po ngayon ay nasa panahon ng shaking time under the third angel's message at nandito rin po yung panahon ng mga false reformations. Andito na rin po yung pag-aabang o pag-aantay natin sa tinatawag nating Sunday Law or National Sunday Law na mag-uumpisa po sa Amerika at doon na po masusubok. Ito na yung huling pagsubok sa pananampalataya ng lahat po ng nag-aangking bayan ng Diyos o anak ng Diyos. At dito rin po ang ating pag-uusapan ngayon at nawa ay ang bawat isa ay handa. So ito po yung susing talata na binasa kanina sa huling bahagi, therefore love the truth and peace. So nilagay po dito ay mahalin natin o ibigin natin ang katotohanan at ang kapayapaan. At mapapansin po natin sa Proverbs chapter 4 verse 6, bagamat ang chapter na ito ay tumutukoy po sa wisdom and understanding, ito rin po ay mahalaga na meron siyang parallel o significance sa ating topic na pag-ibig sa katotohanan. Ang sabi po, forsake her not, huwag daw nating iiwanan ang katotohanan, and she shall preserve thee. Ito pong she shall preserve thee ay iingatan po tayo lalong higit sa panahon po ng kabagabagan. Love her, mahalin po natin ang katotohanan, and she shall keep thee. At tayo po ay muli ay iingatan. So napakalaga po na mahalin natin ang katotohanan. Marami na po ang mga lumabas sa katotohanan dahil ay wala po yung tinatawag na pag-ibig sa katotohanan. Siguro po sa inyo kanya-kanyang mga local churches o sa mga fields o kaya po ay sa ibang mga lugar ay mapapansin nyo merong na mga kapatid na matagal sa pananampalataya tapos ay biglang nawala. O merong mga bago at ay nanlamig ang pananampalataya dahil po kulang o wala yung tinatawag na pag-ibig sa katotohanan o the love of the truth. Ito po ang kailangan natin upang tayo ay makatayo at makapagtiis hanggang sa wakas. At ang pag-ibig po ito sa katotohanan ay hindi lamang po ito binibigkas, kundi ito ay nakikita sa ating pamumuhay at ito po ay palaging nasa puso't isipan ng tunay na mananampalataya. Sa kabila po ng mga kalamidad, paghihirap, o sa panahon ng kasiyahan o ng kalungkutan, ng karamdaman o ng kalusugan,
o kaginhawaan o kahirapan, yan po ay palaging nananatili dahil tunay o dalisay ang pag-ibig sa katotohanan. Alalahanin po natin ang mga reformers ng Middle Ages. Sila po ay sinunog sa publiko. Meron pong pinatay ng dahil sa kanilang pananampalataya at hindi nag-recant, hindi po sila tumalikod ng dahil uli sa pag-ibig sa katotohanan. Maging ang mga apostoles ng ating Panginoon na sila po ay nakonbertido na, ay hinarap nila ang kamatayan ng dahil sa pag-ibig sa katotohanan. Kaya kung wala po itong pag-ibig sa katotohanan, balang araw iiwanan din po natin ang pananampalataya at huwag nawang mangyari. So dito po sa Proverbs chapter 23 verse 23, ang sabi po, "Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding." Pinagmamasdan ko po ang pagkabalangkas ng talata na ito. Mapapansin po natin na by the truth, siyempre hindi naman po pwedeng bilhin na literal ang katotohanan, kundi ituring po siya na isang treasure o kayamanan na kailangan nating hanapin, kailangan nating ingatan at pagyamanin upang ito'y manatili sa ating mga kamay. Kaya ang sabi po, kung pagmasdan niyo po, huwag ipagpapalit o huwag itong ibenta. At ang sabi, also wisdom. Kaya kung pagmasdan po natin, ito nga pagkabalangkas, kapag nasa atin na po yung katotohanan at inibig natin ang katotohanan, yung pong wisdom o kapantasan, yung instruction o yung mga pagsunod sa mga kahilingan ng ating Panginoon o yung pong pangunawa, ang lahat po yan ay mapapasa atin na alam po natin ito ay mga kabahagi ng tinatawag na spiritual gifts o talents na pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang bayan upang ito ay makatayo at magamit sa pagpapalaganap ng pabalita hanggang sa kanyang pagparito. So that the church will be well equipped with the grace and the spiritual gifts bestowed upon God, upon the church by God. So yan po ang napaka mapalad po natin dahil tayo po ay binubuhusan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya huwag natin daw pong ipagpalit ang katotohanan. Dito po sa Mind, Character, Personality, Book 1, page 105. Ang sabi po ng patotoo, "None need to be ignorant unless they choose to be thus." Sabi po dito, kung tatagalogin natin, wala nawa ni isa man sa atin na maging ignorante, maliban na lang kung pipiliin mong maging ignorante. Sabi po, knowledge is to be constantly acquired. Pag sinabi pong constant, palagi. Ibig sabihin, kailangan nadadagdagan po yung ating kaalaman sa araw-araw nating pamumuhay dito sa sanlibutan. Lalo na meron na tayong liwanag sa Bible, sa morning and evening devotional, yung pong personal study, yung pagbabasa ng mga patotoo at pagsasaliksik ng iba't ibang mga topiko para sa ikalalakas ng ating pananampalataya. It is the food for the mind. Ayun po sinasabi. Pagkain daw ng ating kaisipan ang kaalaman na nagmumula po sa langit, nagmumula sa banal na kasulatan o maging sa mga patotoo. With us who look for Christ's coming should be the resolve that we will not live this life constantly on the losing side of the question, but in understanding in spiritual attainments. So yan po, kung tayo daw po ay naghihintay sa pangalawang pagparito ng Panginoon, ay marapat lamang na palagi po tayong nadadagdagan sa kaalaman. Kaya sabi nga po ni Pedro, Apostle Peter, "Grow in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ." No, yun po ang kailangan natin, lumalago sa kaalaman, lumalago sa biyaya, lumalago din po sa karanasan o Christian experience. So sabi, be men of God on the gaining side. Kung meron pong educational attainment dito po sa lupa, ito'y pinag-aaralan mula preschool, elementary, high school, hanggang po sa college, hanggang meron naman din pong mga grad na mga postgraduate na mga nag-aaral din. So ito po ay mga educational attainments dito sa sanlibutan. Pero ang sinasabi po dito ay spiritual attainments ang kailangan nating
madagdagan sa ating buhay dito po sa lupa. So patuloy po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ito po yung hula o yung prophecy tungkol po sa deception na mangyayari dito sa atin. Ito'y sinulat ni Apostol Pablo noong panahon niya, subalit ang katuparan ay tinatawag na the time of the end. Bagamat ito'y nangyari na rin po sa Dark Ages, and yet ito po ay it will be very rampant, especially in the time of the end. Ang sabi po ng banal na kasulatan, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth that they might be saved. So, ibig lang po sabihin, hindi tinanggap, ibig lang sabihin po nito ay narinig na nila, nagkaroon ng opportunity o pagkakataon na mahalin ang katotohanan. Ayan po, no? Naka-highlight po yan. They receive not the love of the truth. Yung pong tema natin, the love of the truth. Hindi lamang po siya katotohanan or truth. Siyempre, pag truth ang pinag-usapan, yung present truth, Reformation message, the three angels message, Christ our righteousness, health reform, Sabbath reform, and so on and so forth. Pero yung pag-ibig sa katotohanan, ito po ang kinakailangan upang tayo po ay maligtas. Kaya ito pong talata po na ito ay pag-aralan at pag-usapan din po natin. So pag sinabi po ng talata na ito, all deceivableness of unrighteousness, siyempre po ay ang gagawin naman ni Satanas, meron po siyang four methods, yung deception, yung affliction, yung accusation, at saka po yung persecution. Ang una niyang ginamit kay Adan at kay Eva ay deception. Ang ginagamit niya sa panahon natin ngayon ay deception. What is deception? Ang palaging tanong, ano ang deception? Ang yung tinatawag po na 99% truth and 1% error is deception. Kung hindi ka nag-aaral, hindi ka lumalago sa kaalaman, hindi ka lumalago sa biyaya, hindi ka lumalago sa Christian experience, ay mahirap po nating ma-detect yung tinatawag po na deception. Maaaring ikaw o ako kapatid, kaya natin po ito pinag-aaralan. That is all deceit that comes from unrighteousness. Ang lahat po ng pandaraya nagmumula po doon sa kalikuan o kasamaan. This further identifies the nature of the counterfeit by laying bare its purpose and origin. So ano daw ang purpose po ng bulaan? Ay upang dayain o madeceive. Kasi kanino po daw nanggaling? All unrighteousness is sin, ang sabi po ni Juan. So ito po, sino yung originator ng sin? Ay walang iba kundi ang ating kaaway. Kaya kapag meron pong pandaraya, kailangan ay makilala natin. Subalit kung hindi tayo lumalago sa biyaya, kaalaman, sa karanasan, at wala yung pag-ibig natin sa katotohanan, maari din po tayong madaya ng kaaway. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 24, isa po sa mga tanda or signs of the times, ang sabi po ng Bible, for there shall rise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So yun po ang purpose talaga ng kaaway, ay to deceive the very elect. Dahil alam niya po, itong mga hinirang, sila yung tumutupad sa kautusan ng Diyos at may patutuo ni Kristo na meron pong potensyal o pagkakataon na maligtas na ang kanilang kasalanan ay mailipat sa kaaway. Kaya anong gagawin po niya? Deception sa pamamagitan ng false Christ, sa pamamagitan ng bulaang propeta, sa pamamagitan po ng great signs o yung mga kababalaghan or miracles and wonders, ang sabi po dito, upang mailigaw ang mga hinirang. Yan po ang sinabi po mismo ng ating Panginoon. Kaya paano po natin ito malalaman nga, no? So, the great detector. Para daw ay malaman natin, bagamat sa atin, masasabi natin ito ay basic, pero hindi lahat ng pagkakataon ito ay basic. Bakit po? At pagmasdan po natin. Faith and Works, page 45. Satan has come down in these last days to work with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Yan po. His satanic majesty works miracles in the sight of false prophets. So meron po siyang mga alagad. Sa pamamagitan po ng mga bulaang propeta, ay gagawa daw po sila ng mga milagro, kababalaghan. Nasabi pa, in the sight of man, public, makikita ng mga tao, claiming that he is indeed Christ himself. Kanyang angkinin na siya mismo si Kristo.
si Satanas. Satan gives his power to those who are aiding in his deception. Binibigyan niya ng kapangyarihan ng mga tumutulong sa kanya sa pandaraya. Alalahanin po natin yung description din ni Apostle Paul sa Thessalonians, the man of sin o the son of perdition, ay ito rin po ay nag-aangkin na siya'y Diyos. Ito po'y tao, subalit nag-aangkin na siya ang Diyos. Tinawag niya ang kanyang sarili na Holy Father. Bagamat ang Holy Father, ito'y tumutukoy lamang, wala nang iba, kundi sa Ama na nasa mga langit. At si Satanas, bibigyan niya po ng kapangyarihan. It's either na si Satanas ang mag-aangkin na siya ay si Kristo o meron po siyang mga alagad na bibigyan niya ng kapangyarihan. Ang sabi pa po dito, therefore, those who claim to have the great power of God can only be discerned by the great detector. Ano daw yung great detector? The law of Jehovah o yung Ten Commandments. Lalo na po sa panahon natin ngayon, maraming mga preachers online, pwede po yan sa television, mga programs, meron din po mga documentaries, meron din po sa YouTube at marami pang iba, magagaling magsalita sa ulo o memorize ang Bible, maraming mga followers at lalo po silang nagiging tinatawag na charismatic, marami po ang nahihikayat. Subalit, ano daw yung the great detector? Ay the law of Jehovah. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kaya yung deception, susunod sa siyam, ay labagin po ang isa. Sabi sa James chapter 2 verse 10, sino man ang sumunod sa buong kautusan at matisod sa isa, ay nilabag niya ang lahat. Kaya ito po yung tinatawag na the great detector. Isa lamang po yan sa magde-detect o magpapakilala ng bulaan. Siyempre po, lalo na kung meron ka sakit, ikaw ay pagagalingin. Kung ikaw ay naghihirap, bibigyan ka ng pera. Kung ikaw ay walang bahay at walang masisilungan, bibigyan ka ng bahay at marami pang mga bagay na material, ay dito po rin nasisila o nahihikayat ang karamihan bagamat ay nag-aangking mga Kristiyano. Kaya mag-iingat po tayo dahil ang kaligtasan ay walang katumbas. Hindi po ito mabibili ng anumang halaga. So, patuloy po tayo, the same book. The Lord tells us, if it were possible, they would deceive the very elect. Mismo ang Panginoon ang siya nagsabi. The sheep's clothing seems so real, so genuine, that the world can be discerned only as we go to God's great moral standard and there find that they are transgressors of the law of God. So, hindi mo raw sila makikilala sa panglabas na anyo para silang mga tupa sa bagamat sa katotohanan ay sila daw po ay mga lobo na sila po ay at tatabuyin ang mga tupa o ang mga anak ng Diyos o kaya magkakaroon po ng schism or division sa church. Iyan po ang lobo. Ang gagawin niya ay sirain ang iglesia ng ating Panginoon. At ang lobo na yan ay nakapanamit po na tinatawag na sheep's clothing. Sa makatwid, maaari po siyang maging maamo katulad ng tupa. Maaari din po siyang magdala ng Bible. Maaari siyang mag-preach, maaari siyang mangaral at marami pang mga pamamaraan at karamihan sa mga Kristiyano o nag-aangking Kristiyano ngayon ay lahat po ay may hawak na Bible, marunong sa Biblia, marunong ng interpretation although meron pong correct interpretation and understanding na kinakailangan. So ito po yung babala na binigay sa atin ng ating Panginoon. Tuloy po tayo sa Revelation chapter 13 verse 13. Makikita po natin sa larawan, ito po yung isang ilustrasyon ng panahon ni Elias o ni Elijah. Sabi, and he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man. Yan po ang sinasabi. Sino po siya? Ang beast o image to the beast o ang pinaka-author po, originator po ng deception, walang iba kundi si Satanas, maraming sangay po siyang gagamitin. Ayan po muli, great wonders o mga miracles. At ayan po, ang pinaka-milagro po niya, magpapaulan po siya ng apoy mula sa langit at makikita po yan ng maraming mga tao. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng Revelation 13:13 na ito na He maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man? Ito po yung mga primarily mga miracles po ito, no?
Maraming mga miracles, tulad ng panggagamot. Ayan, miracles performed in our sight. Review and Herald, August 9, 1906. The time is at hand when Satan will work miracles to confirm minds in the belief that he is God. Ano daw po? To confirm minds in the belief that He is God, na siya daw ang Diyos. Siya daw ay Diyos, pero meron po siyang sangay. Meron siyang mga ahensya. All the people of God are now to stand on the platform of truth as it has been given in the third angel's message. Kaya kailangan sa ulo natin by word o titik, letra, at yung pinaka-message o mensahe ng three angels message. Lalo na yung third angel's message. Ano po yung third angel's message sa Revelation chapter 14 verse 9? Ah, kung sino man daw po ang tumanggap ng tatak ng hayop at ng kanyang larawan sa noo at sa kanyang kanang kamay, yan po. So ano po yun? Siyempre, yung pong mark of the beast, which is Sunday. So kailangan, ayan, literally malinaw sa atin eh. Pero yung pong tinatawag po na mga miracles, diyan po tayo maaring mahiligaw. Bagamat alam na natin, ang great detector ay ang 10 kautusan, of which the fourth commandment is the Sabbath commandment. Pero huwag tayo pong magkukumpiyansa rin, magtitiwala ng lubusan dahil hindi natin alam gaano karami po yung the wiles of Satan o maaring gamitin niya yung technology o maaring niya rin pong gamitin ang iba't ibang mga pamamaraan upang tayo mailigaw. So, ito po isang ilustrasyon po. Papakita ko po sa inyo. Pag nakita niyo po ang picture po na yan, ano po ang usual na reaction ng isang Kristiyano? Siya ay masaya dahil paparito na ang ating Panginoon. Isa pa pong ilustrasyon. Bagamat almost the same ang tema, ay ano po ang mapapansin niyo? Pag nakita niyo po ba ang mga ganitong klaseng ilustrasyon, tayo po ba ay naniniwala na si Kristo po ang nakikita nating dumarating o pumaparito? Diyan po ay isang ilustrasyon lamang po, isang simpleng pag-aaral, subalit dito pwede tayong madaya kasi si Satanas, sinabi niya ay aangkinin niya siya ang Diyos. Aangkinin niya rin o kukunwari na siya ay si Kristo sa kanyang pagparito dito. Ang sabi ng patuto, gagayahin pati yung kanyang mga Bible verses na sasabihin ng ating Panginoon. Isa lang po na detector natin ay yung kautusan, yung Sabbath commandment. And yet, pag dumating po siya sa lapaap, ganyan po ang kanyang pagdating o yung ganyan ang event. Ano kaya ang ating gagawin? Maniniwala po ba tayo mga kapatid? Definitely ay kailangan hindi tayo maniniwala. Bakit po? Tingnan niyo mabuti ang mga pictures, mga illustration. Ano po? Merong picture ni Jesus Christ, merong mga anghel sa lapap. Ano po yung background? Makikita nyo ay nasa parang valley po siya, meron siyang ilog, merong bundok. Sa bandang kanan ay may mga taong nakatingin sa taas at yan po ay ilustrasyon lamang at ito ay bungang isip ng tao. Maaring hindi siya Kristiyano o maaring Kristiyano siya, pero ito po sa atin bilang tunay na mananampalataya, hindi pareho totoo itong ilustrasyon na ito. Bakit po? Revelation 19 verse 11. And I saw heaven opened, and behold the white horse. Meron daw pong white horse. And he that sat upon him was called faithful and true, referring to our Lord Jesus Christ, and in righteousness he that judge and make war. So yung pong priestly robe ay pinalitan na from the most holy place ng heavenly sanctuary, ginawa niya pong kingly robe. At meron siyang sabi, that judge and make war. So usually, yung iba naman, lalagyan nila ng tabak, yung kamay nung nakasakay sa puting kabayo, pero ito po ang sinasabi, literally, ng banal na kasulatan. Kung sa patotoo po tayo pupunta, the King of Kings, referring again to to our Lord Jesus Christ, descends upon the cloud, wrapped in flaming fire. Ayan po, nakabalot daw po siya sa nagniningas na apoy. The heavens are rolled together as a scroll. The earth trembles before him and every mountain and island is moved out of its place. Sa mga tweet, pag pumarito ang Panginoon ay hindi po maganda yung kalikasan. Ang langit ay para daw po siyang scroll na yung pong babasahin na nakarolyo.
Ang sabi po, ang mundo ay siya ay lumilindol. Ang bawat bundok, ang bawat isla daw ay nawawala sa kanilang mga lugar. Bakit po? Siyempre, meron pong dalawang great earthquakes, di po ba? Sa seventh plague. Sa seventh plague, meron pong lindol na napakalakas. Ano po yung mga lindol na yon? Ito po yung lindol upang bubuka ang lupa at magkakaroon ng resurrection, yung special resurrection of the 144,000 sa Daniel chapter 12. Ano po ay sinasabi, verse 2, some to everlasting life and some to everlasting condemnation. So, meron pong pangalawang malakas na lindol, ito nga po yung sa Great Multitude. Sa mga tweet, hindi po maganda ang kalikasan ng bundok, ang mga batis, hindi po ganun na itsura. Kung literal po natin titingnan o picture ng o ang larawan ng sanlibutan, meron pa pong 7 huling salot na nangyayari sa mga panahon na yon. Sa mga tweet, magulo po ang mundo at wala kang makikita ng tubig na hindi dugo. Dugo na po lahat yan. Kaya kailangan, nandyan po nakahimbak sa ating mga isip kung ano ang sinasabi ng Bible pagdating po o yung panahon ng pagparito ng ating Panginoon ay hindi tayo madadaya ng ating kaaway kasi sinabi po ng patotoo ay gagayahin ng kaaway ang kanyang pagparito o ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ay bagamat hindi natin ginajudge yung mga gumawa ng mga portraits na yon, pero kapag ganun po ang ilustrasyon, tiyak po ay hindi totoo yon. Maari yun ang gagayahin din ng ating kaaway. Kaya alalahanin po natin ang mga babala na ito mula sa banal na kasulatan. Ayan po. The battle of Armageddon is soon to be fought. Ang sabi po, he on whose vesture is written the name King of Kings and Lord of Lords leads for the armies of heaven on white horses. Yan po ang sinabi ng patotoo. Clothed in fine linen, clean and white. Bagamat ito po sinasabi po, fine linen and clean and white ay the righteousness of the saints, ay ito rin po yung mga suot-suot ng mga anghel sa mga tweet, the righteousness of Christ. No? At sabi po dito, nakasakay daw sila sa mga white horses. Assuming ito po ay symbolical, ang mangyayari lamang po dyan talaga, yung environment, ang mundo'y magulong-magulo at walang kaayusan. At kung ito po naman ay literal nga, ay yan po ang sign. And then meron po sinasabi ang patotoo sa Great Controversy, ang lahat ng mga 144,000, yung resurrected na yung iba at yung iba hindi na dumanas ng unang kamatayan. Ang tinawag na living saints nga, nakita nila from the east, meron daw pong isang maitim na parang maitim na bagay na parang kamao. Ito po isang sign ng ating Panginoon na mismo yung dumarating. Kaya yan po ang sinasabi ng Bible and Testimonies na hindi tayo madaya ng ating kaaway kung siya man po ay magkunwari na siya ay si Kristo sa kanyang pagparito, ang alawang pagparito. So, miracles wrought, ayan po, under supervision of the enemy. Yan po. Ano man ang mga milagro o mga kababalagan na mangyayari sa darating na panahon, lalo na po yung pong pagdating po ng yung close of probation, no? Yung bago sa close of probation, yung pong tinatawag po natin dito time of trouble. At ganoon din po, doon po sa panahon po ng great time of trouble, yung 7 last plagues, ay patuloy pong gagawa ng kababalagan ng kaawan. This may profess, sabi po dito, to be followers of Christ, but they have lost sight of their leader. They may say, Lord, Lord, they may point to the sick who are healed through them. Yung Matthew chapter 7, verse 20, you shall know them by their truth, by their fruit. Sa verse 21 naman, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Verse 22, yan po sinabi, ay sila nagpagaling ng mga may sakit, nagpalabas ng masasamang spirito, at sila daw po ay nangarad. Ang sabi, and to other marvelous works, and claim that they have more of the Spirit and power of God than is manifested by those who keep His law. Yan po ang gagawin na pandaraya din ng ating kaaway, na para bagang mas epektibo ang ginagawa ng counterfeit doon sa mga tumutupad ng kanyang kautusan. Kaya maging maingat din po tayo
sa bagay nito. Kaya nga palagi natin pinag-usapan, paano mo malalaman kung counterfeit o peke. Parang pera po yan. Para malaman mo kung alin ang peke, kailangan alam mo, kabisado mo yung tunay. Pag hindi natin kabisado yung tunay, at ito'y ginamit na pambayad, may scam ka dahil hindi mo alam yung tunay. Ganon din po sa katotohanan. Ganon din po sa mga pamamaraan na gagawin ng kaaway. Kaya yung nga pong deception, 99% truth and 1% error, kung hindi tayo nag-aaral, madali po tayong mailigaw ng ating kaaway. So patuloy po tayo dito sa susunod na patotoo. Signs of the Times, February 26, 1885. But their works are done under the supervision of the enemy of unrighteousness. Yan pong gumagawa daw ng mga milagro, nagpapagaling, nagbibigay ng mga kaginawaan sa buhay at marami pang iba, whose aim it is to deceive souls. Yan daw po ang kanyang pinakalayunin at dayain mga tao, kaluluwa. And are designed to lead the way, yan po, from obedience, truth, and duty. Yan po, in-highlight ko po siya. Majority po ng mga Kristiyano ngayon, nag-aaking Kristiyano, sabi na we are under grace. Baliwalain ba natin yung kamatayan ni Kristo? Baliwalain ba natin yung biyaya ni Kristo dahil lang sa kautusan? Ayan po, pero sabi po ng patotoo, obedience, no? Ang gusto ng kaaway, ang deception ay wala nang susunod. Ano ba yung obedience? Obedience to the truth. Ano po yung obedience? At obedience to the Ten Commandments. Wala ka namang ibang tutuparin o susundin, kundi ang 10 kautusan na ayaw po ng kaaway po yan. Lalo yan ay ikaapat na kautusan. So ang gagawin niya ay huwag daw sumunod sa kautusan, huwag pag-aralan ng katotohanan, at huwag na rin gampanan yung duty of to love God and to love our fellow men, lalo na po yung pagmi-missionary. Duty and responsibility ng isang true Christian ay ang maghanap ng kaluluwa for God's kingdom. So, ang sabi po dito, gagamitin ng kaaway na hindi tayo maging obedient, hindi natin hanapin ang katotohanan o mahalin ang katotohanan at hindi natin gampanan yung ating pong mga duties or responsibilities. Iyan po ang paraan niya ngayon. In the near future, there will be still more marked manifestations of this miracle working power. So ito po ay sa mga darating na panahon, mas higit po ang mga milagro na makikita natin. For it is said of him, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Ito po nga yung Revelation chapter 13, verse 13. Kaya pag sinabing wag na susunod, ito po ang panganib dyan. Problema dito ngayon ay hindi na ngayon sa labas. Kasi po ang shaking ngayon ay nasa loob. No? Baka mayroong magsasabi sa atin, huwag ka nang sumunod. Meron tayong to the law and to the testimony, huwag mo na susundin kautusan. Huwag mo na susundin ang patuto. Huwag mo na susundin yung instructions, ang charge manual, ang resolution. Yan po'y mapanganib din sa mga nag-aangking Sabbath keepers. Ang Sabbath breaking or Sabbath keeping. Pwede na magluto pag Sabado. One click na ngayon. Wala po tayong mababasa naman sa Bible and Testimony. Sa Spirit of Prophecy Volume 1, page 225, the Lord is no less particular as in the time of Moses and in our time. Sa makatwid, alang pagkakaiba kung one click o mag-iipon ka ng mga panggatong. At ano po, yung tinatawag po na divorce and remarriage. Ang nasa Bible po, divorce and reconciliation. Divorce kasi po, because of the stubbornness of your heart, ang sabi po ni Moses ay ang ating Panginoon, si Moses ay binigyan po sila ng letter of divorcement. Pero in the beginning, it was not so, sabi ng ating Panginoon. Kaya kung ating inaaniban na iglesia sa panahon ngayon ay nagtuturo ng divorce and remarriage, ayan po, kahit Sabbath keeper po yan, ay maging maingat po tayo. Kasi ang sabi dito, gagawin ni Satanas na huwag tayong susunod sa kautusan from obedience, sabi po. Kaya marami pa po tayo dapat na saliksikin, pag-aralan para makita natin ang mga pandaraya ng ating kaaway. Isa po yan sa tinatawag na making fire come down from heaven. Hindi lang mga miracles, kundi yung pong disobedience. Yan po. No? Tuloy po tayo. Ito po yung gagayahin niya sa darating na panahon, yung nangyari sa Old Testament. Basahin po sa 1 Kings and 2 Kings, yung kasaysayan po ni Elijah na
tinanggap ang ahin po ni Elijah sa pamamagitan ng apoy. So yan po ang gagayahin ni Satanas pero sa ibang form o anyo. Hindi lamang po siya literal na ulan ng apoy, kundi yan po ay mga miracles, yan po ay mga yung tinatawag na too good to be true na mga schemes. Mag-ingat din po tayo dyan. At yung pong mga turo sa loob ng iglesia, lalo po tayong maging maingat kasi yung lobo ay nakabihis na parang tupa, may hawak na Bible, nangangaral, magaling magsalita, at marami pang iba. So, the love of the truth. Ito po yung pinaka-essence o climax o po yung pinaka-topic natin. Ang sabi po ng Bible commentary, the unregenerate not only reject truth but even refuse to entertain a love for truth. That is, they hate truth. Kung babasahin mo po ito, literally, ay parang madali. Pero ang sabi po dito, pagmasdan niyo po yung ah, ah, unang word na ginamit o verse 2 words. At sabi po, the unregenerate. Ano po ba yung ibig sabihin ng unregenerate? Yung pong hindi nababago, hindi lumalago sa espiritualidad in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. Unregenerate po ang another description sa mga ganyang uri tao o mananampalataya. Ang sabi daw po, they hate the truth. Bakit they hate the truth? Kasi nga po, hindi sila susunod. They will not obey, they will reject the truth, at hindi nila gagampanan yung kanilang duties. This attitude does not concern truth in the abstract, but the truth, the one great truth that comes from God, which is embodied in Christ Jesus. The bottom line po ay actually si Jesus Christ ang nire-reject. Alalahanin po natin ang Jewish nation ng Israel na ang kinila, they were the chosen people of God and yet they rejected the Messiah himself. Yan po ang mapanganib. Pinag-aralan nila po ang scriptures, ang Bible. Pinag-aralan ng mga religious leaders. Maging ang mga high priest, ang dalawang high priest po ay sila po yung nag-reject sa ating Panginoon. Kaya po maging maingat from from the government, from the community, ganun din po sa church. Kasi nung panahon ng ating Panginoon, mismong high priest ang nag-reject sa kanya, Ananias at si Caiaphas. Kaya doble ingat po tayo. So, John 17 verse 17, pamilyar po tayo dito, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Pakabanilin mo sila sa iyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Kaya napakahalaga po na mag-aral, hindi lamang po Sabbath School lesson ng pag-aralan natin, kundi gawa po tayo ng sistema, mga topics na pwede pag-research tayo, pag-aralan, lalo na po yung last day events. Yan po ang mahalaga sa panahon natin ngayon. Bagamat yung mga doctrinal ay napakahalaga rin. No? Dahil yan po ang gagawin din ng ating kaaway. And then yung mga testimonies. Tuloy po tayo, persistent refusal to love the truth. Final condemnation of sinners will be based on their rejection of Jesus, who is the truth, based on John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Sabi po, no? Their refusal to cherish a love for what is true makes them susceptible to being influenced by all that is deceitful, by all the machinations of the wicked one. Kaya kung wala daw po yung pag-ibig sa katotohanan, madali tayong maikayat ng ninuman, lalo na po ang pinakaugat ng katiwalian na si Satanas. Nagagamit ng maraming mga agencies, maaring technologies, maaring mga tao, at maaring pong iba't ibang mga pamamaraan. Kaya yan po, no? Their refusal to cherish a love for what is true. Kaya po yung the love of the truth, yan po ay napakahalaga, mga minamahal na kapatid. So tuloy po tayo. 1 Peter chapter 1 verse 22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth. So wala pong ibang magpapabanal sa atin. Yung sanctification process, which is a lifetime process. Ito po is obedience to the truth. Obedience to the principles. Ayan po. Sabi, through the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu, unto unfeigned love of the brethren. Yung wala pong pagkukunwaring pag-ibig sa kapatiran, see that ye love one another with a pure heart fervently. Kaya po ang nangyayari kung wala tayong tunay na pag-ibig, it is because hindi natin natanggap yung tunay na pag-ibig sa ating Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos,
wala sa atin, hindi natin mamahalin ang ating kapwa. Ang problema, minamahal natin sa ating mga labi, subalit ito po ay pagpapaimbabaw. At lalo na po kapag ang pinag-uusapan ay yung katotohanan o ang pagsunod sa katotohanan, marami po ang hindi ayaw ng ganitong paraan. Mas gusto nila yung kanya-kanya o sariling paraan. Ayaw yung pamamaraan ng ating Panginoon. So dito po ay oops, medyo nawala ko siya. Okay, ayan. So dito po sa manuscript 56, sinulat noong 1899, ang sabi po dito, the creation of faith. Under the inspiration of the Spirit, this Apostle Peter represents Christians as those who have purified their souls in obeying the truth. Ito nga po yung 1 Peter chapter 1 verse 22. Just in accordance with the faith and love we bring into our work will be the power brought into. No man can create faith. The Spirit operating upon and enlightening the human mind creates faith in God. So yun po ang ating pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoon, the author and the finisher of faith, ito po ay magiging matibay at matatag sa pamamagitan po ng pagsunod sa katotohanan. At hindi ka susunod sa katotohanan kung hindi mo minamahal ang katotohanan. Sabi pa po dito, in the scriptures, faith is stated to be the gift of God. Yan nga po, no? Ayan po ay kaloob. Powerful unto salvation, for you will be saved by faith, by grace and by faith, enlightening the hearts of those who search for truth as for hidden treasures. The Spirit of God impresses the truth on the heart. So yung Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, siya daw po ang magbibigay sa atin ng impression o magugustuhan natin ng katotohanan. And the gospel is called the power of God unto salvation because God alone can make the truth a power which sanctifies the soul. Ayan po. Ano sabi po? Yung pong daw pong kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan dahil sa ang Diyos lamang ang makakagawa ng katotohanan na ito'y ang katotohanan ay maging kapangyarihan at magpapabanal sa atin. Kaya yung pong pagpapaubaya o pagpapasakop sa banal na Espiritu ay napakahalaga. He alone can render the cross of Christ triumphant. Kaya yun po ang sinasabi ng patotoo. So Romans chapter 12 verse 9, balik po natin yung manifestation o yung bunga ng tunay na pag-ibig, let love be without dissimulation. Wala daw po pagkukunwari ang pag-ibig. Abhor that which is evil, ayan po, iwasan ang lahat po ng itakwil ang lahat ng masama, live to that which is good. At ating punghawakan ang lahat po ng mabuti. At iyan po ay kailangan malinaw sa ating isipan, bagamat ang ginagawa ng kaaway ay nililito tayo ano yung tama, ano yung mali, ano yung mabuti, yung masama. Sa Isaiah chapter 5 verse 20 ay tatawagin nating liwanag yung dilim. Yun naman dilim ay tatawaging liwanag. Yun namang matamis ay tatawaging mapait. Yung mapait naman ay tatawaging matamis. Dahil po sa deception at kulang po tayo ng spiritual discernment symbolized by the eye salve, which was actually one of the three gifts of the faithful witness to the Laodicean church. Kaya kailangan ay matanggap po natin ang mga ito. So, tuloy po tayo dito sa manuscript chapter 3 verse 18, manuscript 3 sinulat noong 1892. Ang sabi po dito, ang tinatawag po na ilustrasyon, yung airing the soul, pinapahanginan daw po ang ating kaluluwa mula sa kasalanan. The Lord purifies the heart very much as we air a room. Para ka naglilinis ng kwarto ngayon, ito'y dinadalisay mo sa pamamagitan ng paglilinis o kaya maglagay ka ng mga pabango dyan at binubuksan ng bintana para lumabas yung mga hindi magandang amoy. So, ganun din daw po ang ilustrasyon na ginamit. We do not close the doors and windows and throw in some purifying substance. But we open the doors and throw wide the windows and let heaven's purifying atmosphere flow in. Kaya bubuksan natin daw yan para pumasok daw po yung tinatawag na purifying substance, nagpapadalisay sa atin, no? Sa ating buhay, sa ating puso, sa ating
yung sanctification na power ng ating Diyos. Huwag daw nating isasara. Pero kailangan buksan din para lumabas yung mga kasalanan sa ating mga puso na ang Diyos lamang ang pwedeng maglinis po nito. Ang sabi, the Lord say, He that doeth truth cometh to the light. Ito po ang sinabi po dito sa bandang huli. He that doeth truth cometh to the light. Tayo daw na gagawa ng katotohanan, lalo nating makikilala ang liwanag. Lalong magiging maliwanag ang liwanag o ang katotohanan. Kaya nga kailangan ay ganapin natin ang katotohanan at ito'y mangyayari lamang kapag meron tayong pag-ibig sa katotohanan. So the windows of impulse, of feeling must be opened up toward heaven, and the dust of selfishness and earthliness must be expelled. Yan po, parang inhale-exhale po yan sa ating pong gaseous exchange ng oxygen at ng carbon dioxide. Kailangan lumabas yung carbon dioxide dahil hindi kailangan ng ating katawan, which is a symbol of sin. And po yung oxygen, which is the symbol of the Holy Spirit, which gives life. The grace of God must sweep through the chambers of the mind. The imagination must have heavenly themes for contemplation, and every element of the nature must be purified and vitalized by the Spirit of God. In other words, yung ating yung ating mga senses kailangan mapabanal ng katotohanan, mapabanal ng banal na espiritu. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, now the end of the commandment is charity. Kaya ito po yung sa 10 kautusan, ang kawiyan niya daw po yung pag-ibig. Yan nga po, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, out of a pure heart, dalisay na puso. Kaya merong kasabihan, nasa intention po natin yan. Binabasa ng Panginoon kung ano yung ating intention. Bakit mo ginawa itong pamimigay? Bakit mo ginawa itong tunay ba yung kawang gawa? Tunay ba yung pagsasakripisyo? Alalahanin natin yung 1 Corinthians chapter 13. Merong nagpapasunog, meron nang nagpapamartir pero walang pag-ibig o tunay na pag-ibig o dalisay na pag-ibig. Ibig sabihin ng intensyon na hindi mabuti, hindi para sa Panginoon kundi sa sarili, ay wala pong kabuluhan. And of a good conscience and of faith and faith. So, ayun po, pag sinabi kasi ng faith, yung pong pagpapaimbabaw, yung hypocrite, no? Yung daw pananampalataya natin kailangan ay tunay, hindi pagpapakitang tao o pagpapaimbabaw or hypocrisy. Kaya dito po sa Revelation chapter 12 verse 11, ang ating last na Bible verse para sa gabing ito, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So yan po ang magiging tinatawag po na karanasan ng lahat ng maliligtas. Ang sabi po dito, mananagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero, ibig sabihin by faith, that si Jesus Christ died on the cross, at tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, tinalikdan ng lahat na ito, tayo napatawad na, and their testimony o kaya yung witnessing nakikita sa ating buhay, and sabi po, they love not their lives unto death. Hindi sila natakot na mamatay nang dahil po sa pag-ibig sa katotohanan. Kaya mga minamahal na kapatid, hindi po tayo makakatayo sa panahon po matinding pagsubok at tukso kung hindi natin mahal ang katotohanan. Hindi tayo makakapagtiis sa loob ng church, sa lahat ng shaking, lahat po ng mga persecutions within and without the church kung wala po yung pag-ibig sa katotohanan. At ito ay kailangan mahubog sa pamumuno ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating lubusan na pagpapasakop hanggang mahalin natin ang katotohanan at wala na pong magiging katitisuran dahil nga po sa tunay ang pag-ibig natin sa Diyos, sa ating Panginoon, ganun din po sa katotohanan na ating pinangahawakan. Ang lahat po ng lumabas sa pananampalataya, hindi nahubog po yung pag-ibig sa katotohanan. At habang may panahon po, bukas pa ang pintuan ng awa, nawa ay mahubog ito sa puso ng bawat isa at pahintulutan ng banal na espiritu na gumawa upang tayo po ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa katotohanan at makapagtiis hanggang sa wakas at makatayo sa lahat ng mga dadaanan ng pagsubok, lalo na po sa panahon ng Sunday Law. Ito po ang aking dalangin sa banal na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen.